Sa isang tahimik na bayan sa Laguna, may isang lalaki na nagngangalang Juan. Si Juan ay isang simpleng magsasaka na may mabuting puso at masiglang kakaibang kwento tungkol sa isang kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Juan patungo sa kanyang tahanan, napansin niyang may anino na naglalakad sa likuran niya. Napakalayo ng bahay ni Juan mula sa kahit anong ibang bahay, kaya't hindi niya maiwasang maramdaman ang takot sa kanyang puso. Ngunit nagtagumpay siyang pigilin ang kanyang takot at ituloy ang paglalakad. Habang lumalakad si Juan, biglang may narinig siyang kakaibang ingay. Parang malapit na tibok ng puso, ngunit ito ay mula sa kagubatan sa tabi ng kalsada. Isang malakas na hagijek na tila ba naglalaro sa hangin. Hindi niya napansin agad dahil sa dilim ng gabi, ngunit bigla siyang napalingon sa direksyon ng kagubatan. Nagulat si Juan nang makita niya ang anino ng isang matandang babae na tila ba naglalakad sa kagubatan. Ngunit ang kakaibang bahagi, wala itong ulo. Ang katawan ng matanda ay mistulang naglalakad ng mag-isa, at ang hangin ay tila naglalaro sa paligid nito. Tinapunan ni Juan ng malasakit ang matanda. Marahil ito'y nawawala o may iniisip na kakaibang bagay. Lumapit siya at tinanong ang matanda kung kailangan niya ng tulong. Ngunit bigla, nawala ang anino sa harap niya, at bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Hindi natuwa si Juan sa nangyaring iyon, ngunit nagpasya siyang ituring itong isang kakaibang kaganapan. Pagdating niya sa bahay, nagkwento siya sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang nakita. Ngunit imbes na kabahan, mas naging interesado sila sa kwento ni Juan. Mula noong gabing iyon, naging regular na ang pagpapakita ng anino ng matandang babae kay Juan. Kung minsan ay nakikita ito sa labas ng kanilang bintana, kung minsan naman ay naririnig ni Juan ang malakas na hagijek sa loob ng kanyang silong. Hindi na lamang siya ang nakakakita, kasama na ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang naglakad si Juan sa kagubatan kasama ang kanyang kapatid na si Andres, bigla silang naulila ng ilaw. Sa dilim ng gabi, nakarinig sila ng hiyaw mula sa kagubatan, at bigla na lang silang natakot. Napagtanto ni Juan na maaaring ito na ang koneksyon sa misteryosong matandang babae. Sa gitna ng kagubatan, nadatnan nila ang isang lumang bahay. May malaking puno na tila bumabalot sa bahay, at tila ba ito'y matagal nang iniwan. Dala ng takot at kuryosidad, nagpasya silang pasukin ang bahay. Sa loob, nadatnan nila ang mga larawan ng dating mga residente na nagtataglay ng kakaibang ekspresyon. Nang makita nila ang larawan ng matandang babae, biglang nawala ang ilaw sa buong bahay. Narinig nila ang malakas na tawa ng matandang babae mula sa kaharian ng dilim. Sa pagtatangkang magtago, napagtanto ni Juan na ang matandang babae ay hindi ordinaryong nilalang. Isa itong aswang, isang nilalang na hinahanap ang mga pusong napupuno ng takot. Nagsimula silang magtago sa loob ng bahay, ngunit unti-unti, isa-isa silang nawala. Narinig ni Juan ang mga sigaw ng kanyang kapatid at pamilya, ngunit wala siyang magawa. Siya na lamang ang natirang buhay, naghihintay na muling lumitaw ang matandang babae. Habang naglakad si Juan palabas ng bahay, bumalik ang ilaw, at bumukas ang mga pinto na parang inaanyayahan siyang pumasok. Ang takot na nadama niya ay kakaiba, hindi katulad ng dati. Ito'y isang matindi at masalimuot na takot na parang humahaplos sa kanyang kaluluwa. Sa pagpasok niya, nagbago ang kanyang kapaligiran. Sa kanyang paligid, nakakita siya ng mga multo at anino ng mga taong nawawala. Nakakita siya ng maraming matandang babae na naglalaro sa hangin, lahat may kahawig na mukha ngunit walang ulo.
Siya ay napapaligiran ng mga boses ng mga naglalakad na mga kaluluwa. Sa loob ng kakaibang dimensyon na ito, sinubukan ni Juan na hanapin ang kanyang pamilya. Ngunit tila ba sila'y nawala na sa realidad na kinagisnan niya. Ang kanyang pagsusumikap na mahanap sila ay nagdulot lamang ng mas malalim na takot. Hanggang sa isang araw, lumitaw ang matandang babae sa kanyang harap. Ngunit sa paglipas ng oras, napagtanto ni Juan na hindi ito masama. Sa halip, ito'y nagtataglay ng lungkot at pangungulila. Ang mga mata nito'y pamatak ng luha, at napansin ni Juan ang pag-iiyak ng isang pusong naghihintay ng kanyang tulong. Sa kanyang pag-unawa, napagtanto ni Juan na ang matandang babae ay hindi isang aswang na may masamang balak. Ito ay isang kaluluwang hindi natagpuan ng kapayapaan sa kabilang buhay, at naiwang mag-isa sa mundong ito. Ang takot na naramdaman ni Juan ay nagbago ng pagnanais na makatulong sa mga kaluluwang naglalakbay sa kabilang buhay. Ngunit paano kaya niya matutulungan ang matandang babae? Ano ang naghihintay sa kanya sa likod ng kakaibang dimensyong ito? Patuloy ang kwento ng paglalakbay ni Juan sa mundong kakaiba, kung saan ang katotohanan at ang kaharian ng dilim ay magtatagpong muli. Sa kakaibang dimensyong iyon, napagtanto ni Juan na ang pag-iiyak ng matandang babae ay nagbubukas ng pinto patungo sa masalimuot na kasaysayan ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi lamang ito kwento ng takot, kundi ng mga pusong hindi pa tapos sa kanilang paglalakbay. Nagtagumpay si Juan na kumonekta sa matandang babae at mabalot ng lihim na kwento ng kanyang buhay. Ang matandang babae ay si Doña Esperanza, isang mabait na mangungukit ng kahoy na nagkaroon ng kamalian sa kanyang dating buhay. Tinutok niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan, ngunit isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Sa kanyang paglalakbay, naaksidente si Doña Esperanza sa kagubatan, kung saan siya'y kinain ng dilim at nagtago sa ibang dimensyon. Dahil sa kanyang nagdaang kabutihan, hindi siya pwedeng umakyat sa kabilang buhay hanggang hindi natatagpuan ang mga bagay na nagbago sa kanyang buhay. Nakakita si Juan ng mga imahen at alaala ni Doña Esperanza. Dumaan sila sa kanyang pag-aasawa, kanyang mga anak, at ang pag-ibig sa kanyang trabaho. Napagtanto ni Juan na ang pagtulong kay Doña Esperanza ay hindi lang pagtulong sa isang kaluluwa kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanya na mahanap ang kapayapaan. Habang si Juan ay nakikipagsapalaran sa kakaibang dimensyon, nahanap niya ang iba't ibang uri ng mga kaluluwa na tulad ni Doña Esperanza. Iba't ibang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagkakamali ang nakita niya. Lahat sila ay naghihintay na makalabas at magkaroon ng pagkakataon na ituwid ang kanilang mga kasalanan o magbigay ng payo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit, habang lumalalim ang paglalakbay ni Juan, unti-unti siyang nawawala sa kanyang sariling katotohanan. Hindi niya alam kung anong oras, araw, o taon na siya naroroon. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging parang kaluluwa na naglalakad sa kakaibang dimensyon na ito. Sa isang bahagi ng dimensyon, natagpuan ni Juan ang kanyang pamilya. Ngunit kahit kaharap na niya sila, parang nagiging malabo na ang kanyang presensya sa kakaibang mundong ito. Nakita niyang naguguluhan ang kanyang mga mahal sa buhay, at alam niyang ang panahon dito ay nag-iiba ng mabilis. Ang matandang babae, si Doña Esperanza, ay nagtangkang kausapin si Juan. Inilahad niya ang katotohanan na ang pagsapit ni Juan sa dimensyon na ito ay nagdudulot ng pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili kundi sa buong kaharian ng dilim. Sinabi ni Doña Esperanza na si Juan ay naging tulay para sa mga kaluluwang naiwan sa gitna ng dalawang mundong ito.
Nagtagumpay si Juan na malaman ang kahalagahan ng kanyang misyon, ngunit nahulog siya sa bitag ng kakaibang dimensyon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, parang lalong nagiging masalimuot at mas nakakatakot ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung paano siya makakabalik sa kanyang mundong kinagisnan. Sa paglalakbay ni Juan sa kakaibang dimensyon, naranasan niyang makipagtagisan ng lakas sa mga nilalang na mas malupit pa kay Doña Esperanza. Naroon ang mga anino ng mga taong hindi natagpuan ang kapayapaan sa kabilang buhay at nagiging mas malupit at mapanakit. Ipinaglaban ni Juan ang kanyang sarili at ang mga kaluluwang kanyang natagpuan, ngunit hindi niya matuklasan ang rason kung bakit siya naipadpad sa lugar na ito. Habang nagpapatuloy si Juan sa kanyang misyon, unti-unti siyang nawawala ng koneksyon sa kanyang sarili. Ang alaala ng kanyang pangalan at personal na buhay ay unti-unting nawawala. Siya ay tila ba isang pagtatangkang bumalik sa kanyang mundong kinagisnan na pinauusapan lamang ng mga multo. Sa gitna ng labanang ito, isang mabagsik na nilalang ang bumangon. Isa itong nilalang na puno ng galit at puot, at ito'y nagtataglay ng kapangyarihan na magdulot ng kaharian ng dilim. Ang kakaibang dimensyon na inirerepresenta ni Juan ay nanganganib na malunod sa kaharian ng kadiliman. Nasa harap ng isang malupit na laban, makakaya kaya ni Juan na itama ang mali at iligtas ang kakaibang dimensyon na kanyang nadiskubre? O haantong ba siya sa pagiging bahagi ng mundo ng dilim na kanyang pinasok? Ang takot at kaba na nararamdaman ni Juan ay lalong lumalala habang siya'y naglalakbay patungo sa madilim na kaharian. Sa kanyang paglalakbay sa kakaibang dimensyon, unti-unti nang naglalaho si Juan. Ang kakaibang mundong ito ay parang sumisip-sip ng kanyang pagkatao, naglalabas ng mga alaala at damdamin. Ang takot na nararamdaman ni Juan ay mistulang bumabalot sa kanyang puso habang patuloy siyang nilalakad sa kakaibang kaharian ng dilim. Sa malayo, naririnig ni Juan ang mga hajijek at ungol ng mga nilalang na tila ba nag-aabang sa kanyang pagdating. Ang dilim na kumikapit sa paligid ay nagbibigay lakas sa kanilang kaharian. Hindi malinaw kung sino o ano ang nagtataglay ng kapangyarihang ito, ngunit ang pag-atake ng mga nilalang na ito ay tila hindi na matitinak. Habang si Juan ay patuloy na sumusulong, napansin niya ang mga multo ng mga tao na naguguluhan at nagdaramdam sa kanyang paligid. Mga anino ng kanilang nakaraan na parang nanlilisik ng mata ang nakatutok sa kanya, at sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, tila ba mas lalong damadami ang mga aninong ito. Nakatagpo si Juan ng isang batang babae na tila ba naligaw din sa dimensyong ito. Ang batang babae ay nagtataglay ng malungkot na mukha, at sa kanyang mga matay makikitang puno ng pangungulila. Hindi nagtagal, nagsalita ang batang babae at kanyang ibinahagi ang sariling kwento. Ikaw ba'y tulad din ng iba, na napadpad dito nang hindi mo alam ang dahilan? Sabi ng batang babae kay Juan. Nang aminin ni Juan ang kanyang sitwasyon, nagtulungan silang dalawa upang malaman kung paano maaaring makabalik sa kanilang mundong kinagisnan. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga kaluluwang nagbibigay babala sa kanilang landas. Sabi ng isang matanda, ang mundong ito ay kinokontrol ng isang masalimuot na nilalang na siyang nagtataglay ng kapangyarihan. Ang tanging paraan para makabalik sa inyong mundong kinagisnan ay kailangang tuklasin ang pinagmulan ng dilim na nagdudulot sa kaharian na ito. Habang patuloy ang kanilang paglalakbay, dumarami ang pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Ang kanilang takot at pangamba ay nagiging mas mabigat, ngunit hindi pinalad na si Juan at ang batang babae ay nagtagumpay sa bawat laban. Nagiging matibay ang kanilang pagkakaibigan sa gitna ng takot at kaba. Sa isang pagkakataon,
natagpuan nila ang entrance ng isang kakaibang kagubatan. Ang mga puno ay naglalakad na tila ba mga nilalang din, at ang pagpasok sa kagubatan ay tila isang pagtawid sa pagitan ng mga dimensyon. Ngunit sa pagtahak ng landas na iyon, napagtanto ni Juan na ang kakaibang dimensyong iyon ay tila nagiging bahagi na rin ng kanyang sariling pagkatao. Isang malupit na laban ang naghihintay sa kanilang pagpasok sa kagubatan. Mga nilalang ng dilim na nagtataglay ng matinding kapangyarihan at takot ay bumabalangkas ng plano para pigilan sila. Si Juan at ang batang babae ay nagtulungan upang malampasan ang mga panganib at masusing tuklasin ang lihim ng kagubatan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang nakakakilabot na altar na puno ng mga larawan ng mga nilalang na naghaharing itim. Isang malakas na enerhiya ang kanilang naramdaman, tila ba nagmumula sa mismong puso ng kagubatan. Dito, napagtanto ni Juan na ang kapangyarihan ng dilim ay nagmumula sa pusong puno ng lihim at pagkakasala. Napagtanto ni Juan na ang paraan para mabasag ang kapangyarihan ng dilim ay maaaring matagpuan sa paglantad ng mga lihim ng bawat nilalang. Isinilang ang ideya na ang bawat isa sa kanila ay may papel na ginampanan sa pag-usbong ng dilim, at tanging sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatawad, maaaring mabasag ang matindi nilang kalupitan. Ngunit, may mga kaluluwa na nagpapahiwatig ng mas malupit na lihim, na tila ba nagsisilbing dahilan ng buong kagubatan para mapanatili ang kapangyarihan ng dilim. Nagtulungan sina Juan at ang batang babae upang tuklasin ang mga lihim na ito, subalit sa bawat lihim na nabubunyag, mas lumalim ang kanilang takot sa anino ng panganib na nagbabanta sa kanilang mundong kinagisnan. Patuloy ang kwento ng paglalakbay ni Juan, isang paglalakbay sa gitna ng dilim at lihim. Isang laban para sa pag-asa, pag-ibig, at pagpapatawad. Ngunit sa gitna ng pagtuklas ng mga lihim, mas nauungkat ang masalimuot na paksang bumabalot sa kagubatan ng dilim. Ang tanong, magtagumpay kaya si Juan sa pagtanggap ng lihim na ito at sa paglaban sa masamang kapangyarihan na nagdadala ng takot at pag-iba sa kanyang sarili? Sa pagtahak ni Juan at ng batang kasama niya sa kagubatan, lumalalim ang takot at kaba na kanilang nararamdaman. Ang dilim na bumabalot sa kanilang paligid ay tila nagtataglay ng mga hiwaga at panganib na pilit na humihila sa kanilang pagkakatao. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Juan ang bigat ng kanyang mga takot at pangamba. Ang mga nilalang na sumusulpot sa dilim ay mas lalong nagiging malupit at misteryoso. Ang batang kasama ni Juan ay tila napapagod na, ngunit sa kabila ng pagod ay nananatiling matibay ang kanyang determinasyon na tuklasin ang lihim ng kagubatan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa madilim na kagubatan, napansin ni Juan ang isang malaking puno na tila ba may sariling kakaibang enerhiya. Ang ilaw mula sa puno ay bumabalot sa kanilang paligid, at ang hangin ay naging matindi. Tinabihan ni Juan ang batang kasama, at sabay nilang tinitigan ang misteryosong puno. Bigla, naglabasan ang mga anino ng mga nilalang na nag-aabang sa kanilang paligid. Mga multo ng mga taong may kahinaan at pagkukulang sa kanilang buhay. Nagkukwento ang mga ito ng kanilang mga pagkakamali, kasalanang hindi napatawad, at mga lihim na pilit na itinatago habang sila'y nabubuhay. Isang babae ang lumapit kay Juan at nagkwento ng kanyang pag-ibig na nauwi sa pagkakamali. Nang iwan ako ng aking minamahal, naging mapait ang buhay ko. Iniwan ako na puno ng galit at sakit sa puso. Sa aking kamatayan, ako'y napadpad sa kagubatan ng dilim. Dito ko natagpuan ang aking mga kasamang nilalang na katulad ko, naghihintay na mabasag ang kapangyarihan na nagdudulot sa amin ng paghihirap. Nakiramay si Juan at ang batang kasama,
Ngunit sa kabila ng awa, ramdam nila ang pangungulila at takot na bumabalot sa mga kaluluwang iyon. Isang malupit na laban ang kanilang hinaharap, at batid ni Juan na hindi sapat ang simpleng pagsisisi at pagpapatawad para mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Sa araw-araw na lumilipas, nadidiscover ni Juan at ng batang kasama ang iba't ibang kwento ng mga kaluluwang naroroon. Mayroong mga nagkaroon ng maling pagpili sa buhay, mayroong nagkasala at hindi na ipagtapat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang pangungulila at sakit ay nagiging sandata ng kapangyarihan ng dilim. Isang umaga, habang sila'y naglalakad sa kagubatan, natagpuan ni Juan ang pinakamalalim na bahagi nito. Isang misteryosong ilog na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Tinanong ni Juan ang batang kasama kung alam niya ang kahulugan ng ilog na ito. Ngunit ang batang babae ay waring nababalot ng takot. Inuugma ang bawat alon ng tubig sa pagnanasa ng mga kaluluwa na mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Ngunit, kahit ilang pagtatangkang nagdaan, wala pa ring nakakapagtagumpay. Sabi ng batang babae, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba at pag-aatubili. Dahil sa tapang at determinasyon ni Juan, nagpasya siyang sumubok. Dumaan siya sa ilog, na tila ba bumuhos ng mga matinding takot, pangungulila, at pag-aalala. Bawat alon ng tubig ay tila ba nagsasalita ng mga kwento ng mga nagdaang kaluluwa. Hindi lang pala takot at pagkakamali ang pumapaligid sa kagubatan, kundi ang pangarap, pag-asa, at pagmamahal na naglalaman ng malupit na lihim. Nang nakatawid na si Juan, nakakita siya ng isang malaking kristal na tila ba naglalabas ng kakaibang liwanag. Isinilang ang kapangyarihan mula sa mga naruroon sa kagubatan na puno ng mga takot at pangarap. Subalit, ang lihim ng kagubatan ay hindi lamang nasusubaybayan sa takot, kundi sa kakulangan ng pag-unawa at pagpapatawad. Bilang bahagi ng kanyang misyon, naisip ni Juan na ibahagi ang lihim na ito sa mga kaluluwang naruroon. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa sa kanilang mga kwento, naging mas malambot ang kristal, naglalabas ng mas maliit na liwanag. Ngunit, sa pagtunton ng lihim, lalong lumalakas ang mga puwersa ng dilim na nagbabalak itapon si Juan at ang batang kasama mula sa kagubatan. Habang naglalakad palabas ng kagubatan, nararamdaman ni Juan ang pag-igting ng kapangyarihan ng dilim. Ang mga nilalang sa kagubatan ay nagiging mas malupit at mas matindi ang pangangailangan sa tulong. Ang batang kasama ni Juan ay tila ba nawawalan na ng lakas, ngunit sa kanyang mga mata, nakita si Juan na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Makalipas ang mahabang paglalakbay, natagpuan nila ang labas ng kagubatan. Ngunit sa paglisan, isang malakas na puting liwanag ang sumalubong sa kanilang paglaas. Ang kapangyarihan ng dilim ay parang bumabalot sa kanilang katawan, nagbibigay ng mas matinding laban sa kanilang paglaya. Nagkaisa si Juan at ang batang kasama sa kanilang hangarin na mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan at pagpapatawad sa kanilang sarili at sa iba, nagsimula ang liwanag na mabawasan ang kadiliman. Subalit, ang laban ay tila walang katapusan, at ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na nag-aalab ng galit at paghihiganti. Ang pag-ikot ng oras sa kakaibang dimensyon ay tila nagiging malupit at misteryoso. Si Juan at ang batang kasama ay nagiging biktima ng mga pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Subalit, sa bawat pagkakataon, lumalakas ang kanilang pananampalataya sa pag-asa at sa kapangyarihan ng liwanag. Ang lihim ng kagubatan ay unti-unti nang lumilinaw kay Juan. Ang pangangailangan ng mga kaluluwa na magkaroon ng pag-unawa, pag-asa,
at pagpapatawad ang siyang magpapatibay sa liwanag na naglalabas mula sa kristal. Ngunit, ang pagbubukas ng lihim ay maaaring magtagumpay lamang kung ang buong kagubatan ay magtutulungan. Ang kwento ni Juan ay nagpapatuloy sa gitna ng kagubatan ng dilim, isang laban para sa liwanag at pag-asa. Subalit, ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na nananatili na masalimuot at misteryoso, na nagdadala ng maraming pagsubok at panganib sa kanilang landas. Sino ang magtatagumpay? Ang liwanag o ang dilim? Ang kwento ni Juan ay patuloy na umiikot sa pagtuklas ng katotohanan at pagwawagi laban sa mga puwersa ng kadiliman. Habang naglalakbay si Juan at ang batang kasama, ang kanilang pagtitiyaga ay sumasailalim sa pagsubok ng bawat pag-ikot ng oras sa kakaibang dimensyon. Mas naiintindihan ni Juan na ang lihim ng kagubatan ay nagmumula sa pangangailangan ng mga kaluluwa na tuklasin ang sarili at tanggapin ang mga pagkakamali. Isang gabi, habang sila'y nagtatagpo sa gitna ng madilim na kagubatan, nagsalita ang isang tinig mula sa dilim. Isang masalimuot na pag-uusap ang nagbigay linaw sa kanilang paglalakbay. Ang tinig ay nagmula sa isang matandang nilalang na tila ba tagapagbantay ng kagubatan. Juan, ang tagumpay ay hindi madaling makamtan, sabi ng matandang nilalang. Dahil ang dilim ay nagmumula hindi lamang sa maling pagpili, kundi sa pagtanggi natin sa sariling kapaligiran. Upang mabasag ang kapangyarihan ng dilim, kailangan mong tanggapin ang sarili mo at ang mga pagkukulang ng iba. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pangunawa kay Juan, ngunit mas lalong dumami ang kanyang pangamba. Ang kagubatan ay tila isang salamin na nagtatago ng mga kahinaan at lihim ng kanyang sariling pagkatao. Ngunit, handa siyang harapin ito alang-alang sa layuning mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Sa mga araw na nagdaan, mas naging malapit sina Juan at ang batang kasama. Ang mga pag-uusap nila ay nagdudulot ng pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit, sa gitna ng kanilang pagsasanib puwersa, mas lalong lumalakas ang kapangyarihan ng dilim. Ang liwanag mula sa kristal ay nagiging mas mahina, at ang bawat laban ay mas nagiging matindi. Isang umaga, natagpuan ni Juan ang matandang nilalang na nagbigay ng payo. Ang lihim ay hindi kailangang maging mabigat na pasanin, Juan. Dapat mong yakapin ito ng may tapang at pag-asa. Ang pagkilala sa sarili ay ang unang hakbang sa pagtanggap sa kaharian ng dilim. Dahil sa payo ng matandang nilalang, naisip ni Juan na subukan ang isang ritual na nagdadala ng mga alaala ng kanyang sarili. Ito ay isang mapanganib na pagsusuri ng kanyang nakaraan at ang mga pagkukulang na nagdulot sa kanya ng pangangamba at takot. Ang ritual ay nagbibigay daan sa kanyang mga alaala na lumabas at magsalita. Sa pagsasagawa ng ritual, bumukas ang isang pintuan patungo sa kanyang sariling madilim na kaharian. Ang mga pangyayari sa kanyang nakaraan ay bumabalik, at ang kanyang sariling mga multo ay lumitaw. Bawat sandali ay parang lilito ang kanyang mga takot at pagsisisi. Dahil sa ritual, natutunan ni Juan na ang kanyang sariling mga pagkukulang ay nagtaglay ng lihim na nagpapalakas sa kapangyarihan ng dilim. Ang pagtanggap sa mga ito ay nagdulot ng isang malakas na enerhiya mula sa kristal, tila ba isang bagong pag-asa sa kagubatan. Subalit, habang nagiging mas malinaw ang liwanag, mas lalong nagiging matindi ang galit ng mga nilalang ng dilim. Isang malakas na puwersa ang nagsanib puwersa, at ang paglaban para sa liwanag ay nagiging mas mabigat at mas komplikado. Sa kanyang paglalakbay, si Juan ay naaksidente at naiwan sa gilid ng laban. Ang batang kasama ay nagtagumpay sa pagsalbo sa kanya, ngunit sa proseso ay napagtanto ni Juan na ang tagumpay ay hindi laging personal.
Dapat ding magsama-sama ang lahat para sa ikabubuti ng lahat. Ang ritual ng pagtanggap sa sarili ay inilahad ni Juan sa iba't ibang nilalang sa kagubatan. Ang pag-usbong ng liwanag mula sa kanilang sarili ay nagdulot ng isang kakaibang enerhiya sa kagubatan. Ngunit, mas malupit pa rin ang galit ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Juan na ang tanging paraan upang mabasag ang kapangyarihan ng dilim ay hindi lamang sa ritual, kundi sa pagtutulungan ng bawat nilalang sa kagubatan. Kailangan ng pag-unlad ng bawat isa para sa ikaayos ng buong dimensyon. Dahil sa pagsusumikap ng bawat nilalang sa kagubatan, mas naging makatotohanan ang pakikipaglaban. Ang mga nilalang ay nagkaisa upang ipagtanggol ang liwanag mula sa kagubatan. Ang ritual ng pagtanggap sa sarili ay naging inspirasyon upang mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Sa huli, natagumpay ang mga nilalang sa kagubatan na mabasag ang kapangyarihan ng dilim. Ang liwanag mula sa kristal ay bumalik, nagdulot ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang dimensyon. Ngunit, bagamat may tagumpay, natanto ni Juan na ang laban sa sarili ay walang katapusan. Ang pag-unlad at pagtanggap sa sarili ay isang mahabang paglalakbay na patungo sa liwanag. Sa kabila ng tagumpay ng mga nilalang sa kagubatan, napagtanto ni Juan na ang kanilang laban ay hindi natatapos doon. Ang pag-unlad at pagtanggap sa sarili ay isang walang katapusang paglalakbay patungo sa liwanag. Ngunit sa kasalukuyan, nagtagumpay sila sa pagbasag ng kapangyarihan ng dilim, nagdala ng pag-asa at kaligayahan sa kanilang dimensyon. Sa pagtatagumpay na ito, naisip ni Juan na dapat gunitain ang mga nilalang na naging bahagi ng kanilang matagumpay na laban. Nagtipon ang lahat sa harap ng kristal, simbolo ng kanilang pagkakaisa at tagumpay. Doon, nagpasalamat sila sa isa't isa at nagbigay pugay sa bawat nagbahagi ng kanilang pagpapakatapang. Ang batang kasama ni Juan, na unang sumalubong sa kanya sa kakaibang dimensyon, ay lumapit sa kanya. Maraming salamat, Juan. Ikaw ang naging ilaw sa madilim naming landas. Hindi namin kayang gawin ito ng mag-isa. Sa pag-iisa ng bawat nilalang, napagtanto ni Juan na ang pagkakaisa at pagtutulungan ay nagdadala ng liwanag at lakas. Sa kanilang pagdiriwang, napagtanto ni Juan na ang kanilang kagitingan ay nagbigay inspirasyon sa ibang mga dimensyon na may kinakaharap ding pagsubok. Nagpasya si Juan na manatili sa kakaibang dimensyon para maging gabay at inspirasyon sa mga nilalang doon. Bagamat may pangungulila sa kanyang sariling mundong kinagisnan, ang pangako ni Juan na magbigay ng liwanag at pag-asa ay nagbukas ng bagong yugto para sa kanilang lahat. Ang kwento ni Juan ay nagtatapos ng may pag-asa at pagkakaisa sa kanyang puso. Ang pagkakaroon ng tapang at pag-unlad sa sarili ay nagbigay daan sa pag-usbong ng liwanag mula sa kagubatan. Isang makabuluhang pagtatapos na naglalaman ng aral na ang pagkakaisa at pag-unlad ay makapagbubukas ng pintuan patungo sa bagong simula. Isa na namang kwentong katatakutan. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.